Bago ang lahat, luma muna. Nung nakaraan, gumawa ako ng episode about doon sa mga players na malapit na mag-retire sa NBA at pwedeng bumago sa liga. Andun sina Steph, KD, Harden, Westbrook at LeBron. Ito yung part 2. Idediretso ko na at wala na akong maisip na intro. Ang una dyan si Al Horford. 37 years old na siya at kung maalala nyo pa noong 2021 dapat matatapos na rin ang karir niya dahil pinaupo siya ng OKC noon dahil hindi nila kailangan sa lineup at ang cost pa or nilagay doon kaya siya hindi nilagay sa rotation ng OKC, matanda na. Nang off-season din ng 2021, papasok ng 2022, kinuha naman siya ng Celtics. Pabalik sa kanila, kapalit dito kay Kemba Walker na na-buyout. Si Kemba matapos makalaro sa Knicks at sa Dallas, nasa Euroleague na ngayon. Si Horford naman naglalaro pa rin sa NBA. Sa nakaraan 2 season sa Celtics, 2 beses siyang nakapasok sa East Finals at isa sa NBA Finals. Papasok na rin siya sa kanyang 17th season sa NBA at si Horford yung isa sa mga big man sa liga na binago yung kanilang style mula nung mag-champion si Steph sa NBA at sinasabi na rin noon na nababago talaga yung style ng liga lalo na sa mga big man. Mula 2008 hanggang 2015, si Horford meron lamang 21 3-point shot after mag-champion ni Steph noong 2015. Nang sumunod na season sa 2016, si Horford nakapagpasok agad ng 88 3-point shot at meron din siyang katulad na player nun. At ito naman si Brook Lopez, going 36 years old na rin. 2021 NBA champion at one-time All-Star. Sa first 8 season ni Lopez sa NBA, 3 3-point shot lang ang ginawa niya. Isa din siya sa mga best scoring big man dati, lalo na sa Brooklyn Nets. Yung 3-point shot na ginawa na yon ni Brook Lopez 2015 at 2016. Pagpatak ng 2017 season, ito rin yung halos katulad ng kay Horford, biglang nabago yung game niya bilang isang big man. Naging 3-point shooter. Mula 2 3-point shot noong 2016, naging 134 3-point shot noong 2017. Parang minagic yung ginawa nitong si Brook Lopez noon. Kaya ihahalin tulad sa kanya yung ibang mga big man dahil nagawa niya yon ng mabilis, yung iba kailangan din gawin. So marami kasi mga big man or sentro ang nawala sa NBA dati dahil walang shooting mula sa 3-point area. Ito pa yung kalimitang kasama sa rotation talaga nila sa first 7 or 8 players. So napahaba pa ni Brook Lopez yung karir niya sa liga at isa rin siya sa core players ng Milwaukee Bucks. Batchmate niya pa si D. Rose, Westbrook at Kevin Love. Ito naman yung mapapansin yung dahilan kung bakit pabata ng pabata ngayon ang pinipili sa NBA draft kahit may rule pa na one and done. At isa pa, nagiging malaking impact talaga yung edad ng player sa draft kaya tumataas yung ranking nila. Hindi kasi pasok dito yung mga international player kaya merong pumapasok na 18 years old pa lang. Ng 2009 sa edad na 20 years old na drop si Blake Griffin bilang number 1 overall. Hindi siya nakalaro sa kanyang draft year. 2010-2011 season, nag-umpisa ang karir ni Blake Griffin at nanalo pa nga siya ng Rookie of the Year noon. At kung mapapansin nyo pa sa NBA ngayon, kapag 30 years old, kalimitan dati, ito talaga yung prime ng player. Pero marami mga players ngayon na bago pa lang umabot ng 30 years old, nagdi-decline na. So parang kailan lang 30 years old lang itong si Blake Griffin noong 2020. Pero 15 points per game na siya noon at nag-decline na talaga ang laro niya. Si Vince Carter dati sa range ng 30 hanggang 32 years old, nag-a-average pa siya ng 23 points per game at nasa all-star level pa. Si Kobe sa edad na 30 hanggang 34 years old, 26 points per game. Si Pau Gasol, all-star level pa hanggang 35 years old siya. Ganun din sina LeBron, KD, CP3 at Steph. Ang matatandaan talaga kay Blake, isa siya sa best power forward dati kasama si Kevin Love. Dahil sila yung mga batang players dati, sina Tim Duncan, Dirk at Garnett, papasok na sa kanilang post-prime. Isa din siya sa best dunker dati sa NBA at lalo na yung Love City nila na CP3. Sa report ngayon, kinukonsider na ni Blake na mag-retire kahit interesado pa sa kanya ang Boston Celtics na ibalik sa lineup. Si Derrick Rose, going 35 years old na sa October 4. Since 2022, sinabi na ni Derrick Rose na pinaghahandaan na talaga niya yung retirement. Nung last season na hindi nga siya nakalaro na sa Knicks, sinasabi na ni D. Rose na matagal na niyang inalis yung ego niya. Hindi na talaga siya katulad ng dati. Ng 2018, nasa retirement na rin si D. Rose nang matrade nga siya paalis ng Cavaliers. At kinuha naman siya ng Utah Jazz pero binitawan din na hindi rin siya pinalaro.
After noon, pababa na rin ang kanyang average. Nasa edad na rin ng 35 years old si D-Rose next season at injury prone na rin siya. Naka-ready na kasi talaga si D-Rose na mag-retire sa NBA. Ang bumuhay ulit ang karir niya, Minnesota. Nandun kasi dati si Coach Tom Thibodeau. Lalo na umiscore pa siya ng career high na 50 points. Nag-average pa si D-Rose ng 18 points per game sa dalawang season na magkasunod. 2019 sa Minnesota at 2020 sa Detroit. Ang pwede naman pumalit sa kanya bilang explosive guard si Ja Morant since magkasama naman sila sa Memphis. Hindi lang talaga inabot ni D-Rose yung prime niya. Yung 2011 season naputol agad yun dahil sa injury. Ito kasi yung definition ng prime ng isang player. May range kasi ng taon yun. Si D-Rose naman naging 3-time All-Star. Hindi mo rin naman matatawag na one-hit wonder si D-Rose dahil nga 3 beses siya nakapasok sa All-Star selection. Ang masasabi mo lang kay D-Rose, isa sa biggest what-if ng liga. Si Dwight Howard, hindi pa rin naman siya retire sa NBA ngayon pero going 38 years old na siya sa December 8. Sinusubukan niyang bumalik sa liga ngayon. Last 2022 pa siya bago maglaro sa Taiwan, iniisip na talaga ni Howard na mag-retire dahil walang team ang kumukuha sa kanya sa NBA. Ayon sa kanya, malaki pa rin naman na may tutulong niya sa isang team para makakuha ng championship. Kung si Howard ay katulad ni Brook Lopez at ni Al Horford na binago yung style ng game, baka nasa NBA pa rin siya sa ngayon kahit may edad na. May total kasi si Dwight Howard sa kanyang buong karir na 22 3-point shot. Last time na naging All-Star pa or nasa level pa ng All-Star si Howard ay nung 32 years old sa Hornets. Pero no, nagdi-decline na talaga yung laro ni Howard. Base naman sa isang interview, gustong bumalik ni Dwight Howard sa Orlando Magic ang pumili sa kanya bilang number 1 overall noong 2004. Doon niya balak mag-retire. Marami kasing mga NBA players talaga ang nag-retire sa NBA after ng season nila sa isang team. Kaso bibihira na ngayon sa NBA yon. Dati common pa. Ang maalala nyong nag-retire ngayon nakakatapos pa lang ng kanilang season sa kanilang team si Iguodala at si Udonis Haslem. Si LaMarcus Aldridge nag-retire siya dati sa Nets. Kaso nung pumasok ang 2022, naglaro ulit siya. Nung 2023 season, nag-announce siya na retire na talaga siya sa NBA. Pero wala siyang team nun. Or nakalipas na ang isang season bago siya nag-retire. Kahit si Carmelo Anthony nag-retire na rin nung wala pang team na napupuntahan. Nung chinek ko naman yung ibang interview kung bakit walang kumukuha kay Howard ngayon ay parang lumalabas DeMarcus Cousins. Binabalik kasi nila yung 10 years ago na nangyari sa Orlando Magic dahil hindi nga maganda ang ending ni Howard at sa management. Ang isang executive naman sinabing merong 50 hanggang 70 players na mas better kay Howard. Iba na rin kasi ang structure ng NBA ngayon. Ito pa yan, nang mas pinili ni Howard na maglaro sa Taiwan. Iba kasi ang naging dahilan nun. Naging laman ng controversy si Howard. Naging international news. Lalo na nung tinawag niyang country ang Taiwan. Humingi naman siya ng apology doon. Yung isa pa, binabanatan siya lagi ni Shaquille O'Neal na hindi niya maipanalo yung team niya sa Taiwan. Kaya rin gusto talagang bumalik ni Howard sa liga ay para dito tapusin yung karir niya. Ang sinabi niya sa interview tungkol sa Orlando Magic.